Hello guys, ito na po. Ako po ay magtatabas ng uniform ng pang boys. Ah, ito pong uniform na ginagawa ko ay pang senior highs. Kung natatandaan niyo po, ako ay nagtabas ng pang girl na skirt na kulay blue. Ito naman po ay pang lalaki. Ang polo nila po ay blue. And then, ang combination din po nila ay white. So, ayan po. Sukat po tayo ng bus. Tapos yung armhole po. Ayan. Dire-diretso na po. Simple lang po naman ang mga sukat-sukat ng pamboys, hindi kagaya ng panlalaki na ay ng pambabae na maraming sukat-sukat. Yan po eh pag nakuha mo lang yung haba at saka yung bust line at saka yung armhole at saka yung neck at saka yung pong shoulder yun na po yun sa lalaki. Ang sukat ko po dun sa pinakaalawan sa isang ruler. Yes po, kasi po ngayon ang mga kabataan ayaw nila na maluluag na polo, gusto nila katamtaman. Kaya bali ang aking allowance na isa roller lang po. Opo, kasi pagka maluag, ayaw nila ng ganun. Gusto nila yung katamtaman lang po talaga. Yung tamang makakakilos lang sila. So ayan na po, tatabasan na po natin yan. At saka po anuhin natin yan. Kuhanan na print po natin ng back. Ayan. Bali, yung ginawa kong pong front, yun na po yung magiging pattern natin din ulit sa back. Hindi na po kasi ako nagamit ang pattern kasi nga ganun din po naman. Maano lang po, magastos pa, and then bukod sa magastos, makalat pa. Nagkakadubli-dubli po yung aking trabaho. So ayan pong ginagawa ko paglalapat na lang, dalawang back po yan. Ayan, diba? Kaya po ako gumagawa muna ng front para yun na rin po ang magiging pattern ng back. Yun po yung ginagawa kong pattern sa back para hindi na po ako magagawa pa uli ng yun ang pinaka. Yung iba naman po ang ginagawa back muna bago front po. Hindi po talaga pare-pareho ang mga mananahi. So ito pong ginagawa ko ay manggas naman po. Bali ang manggas niya ay kulay white. Oo. At yung kanyang body ay blue. Tapos yung color niya po ay blue din pero meron siyang white. Sinusukat po natin kung ilan makukuha natin sa isang yarda. So malaking lalaki po kasi ito mataas na lalaki. Tsaka may katawan din po, macho-macho ng konti. Ayan. Suso po ang ubo ngayon, ba? So ayan po. Tinupi po natin yon para pang allowance po sa sa pagtiklop po ng ating armhole. Ayan, ganyan po ako gumawa. Tinitiklop ko muna para malaman ko yung pinakahaba niya. Ayan, kinukuha ko lang po yung sukat ng kanyang arm. Ayan, allowance po ako. Conforme po sa gusto niyo ng allowance. Ako po kasi kung mag-allowance ako sa manggas, kunwari ay 11. Nag-allowance po ako ng mga 2 inch o mga 3 inch. Conforme po sa sa gusto ng customer. Yan. Kasi po mabuti na yung alam niyo po, mabuti na yung maluwag kaysa sa masikip. Kasi po pag nagsikipan, ang hirap pong ang hirap pong baguhin, pero pag po maluwag, may pag-asa pa po na mabago. Yun po, lagay po tayo ng marking kasi yung right side at saka wrong side, hindi po pumuputi, may wrong side po talaga yan. Uukain po natin yung konti para para hindi po bubukol dito sa harapan yan. Marking tayo. Ganyan po ako gumawa ng manggas. Simple lang, di po ba?
Hindi ko na po kailangan mag-pattern. At saka alam ko na po yung mga tansyahan. O, diba? O, di, tapos na po yung manggas natin. Then, ayan po. Yung isa po, pwede pa natin gawin. O, di, ito naman po yung gagamitin natin pang collar. Sabi ko nga po sa inyo, bangkito collar, diba? Bale, 18 po ang haba niyan. Mabuti na po yung sumobra ang tabas kaysa sa magkulang, kasi pag nagkulang, panibagong tabas na naman. Bali, kumuha lang po muna tayo ng partner. Ayan po. Kaya nga sabi ko, yung isang maliit po yun ay sa bangkito collar, and then ito naman po yung sa taas. Yung pinaka collar na po niya is 3.5 inch. Kasama na po yung allowance. Actually yung iba dito 2.5 lang sila gusto nila. Conforme po sa may gusto. Kasi yung iba gusto nila 3 inches ang pinaka ano ng collar. Yung iba naman ay 2.5 lang. Conforme po sa may gusto. Ayan po. Ganyan po ako gumawa ng collar. Yung collar po ano, bago po kasi ako gumawa ng collar, binubuo ko muna yung shoulder ng body niya. Shoulder, then doon ko po malalaman yung pinaka-neck niya. Hindi po kasi conforme po dun sa, kunwari 15 yung sukat ng neck. 15 din ang gagamitin mo. Hindi po kailangan magdagdag po tayo. Kaya ako po kasi 18 inches po pag 15 yung ano. Kasama na po yung allowance at saka yung, di ba, yung pang-overlap natin doon sa parang lalagyan ng botones, yun. Ayan po. Ganyan po ako gumawa ng collar. Yung iba po ay ano mga ano po, mas ano sila. Ito po ay mekos-mekos lang din ang paggawa ng collar. Ganyan po. Bali may allowance na po yan. Palililiit po yan pagkatapos po ng ating magagawa. Ayan. Ganyan lang po ako mag-collar. O ayan. Tapos na po din ikakabita po natin yan ng ano. Tatahiin pa pala. Susunod ko po dyan ay yung pagtatahi. Marami pong salamat nga pala doon sa aking mga followers. Tayo po ay 12K na po. Lumalaki na po yung ating bahay. Marami pong salamat sa mga pagsusubaybay niyo sa akin. Doon sa aking mga basher, pangkaraniwan lang po naman talaga. Napakarami po kasi talaga magagaling manahe. So ako naman po ay dunong-dunungan lang. Kaya okay lang po mabasa ko. Kasi po talaga siguro mas magagaling silang manahe. So okay lang po. No hard feeling po. No comment po ako dun sa mga magagaling manahe. So kaya nababas po ako kasi hindi nga ako masyadong magaling. So sa mga magagaling po, marami rin po salamat sa inyo dahil kahit pa paano napapanood niyo ako. At kahit pa paano nakakapag-comment kayo. Kung hindi kayo nanonood hindi kayo makakapag-comment, di po ba? Kaya thank you rin po. Ito naman itong ginagawa po natin ay pilon. Yung po pilon ay yung pinaplansya, yung may pandikit. So maglalagay po tayo ng pilon kasi sobrang lambot po ng collar, ng tela. Yes po. May mga customer na ayaw nila ng sobrang lambot. Oo, kaya lalagay po tayo ng pilon. Manipis lang po yung pilon na yan. Yan po ay may collar. Kasi po maganda rin po naman kasi pag may pilon. Parang pero ako po, hindi na po ako namamlansya niyan. Basta kinakapit ko na lang siya. Kasi pagka pinalansya pa, bali bagong ano po. O yan naman po didikit at didikit pa rin siya pag siya ay natahina.
Ayan po. Sige po, ako po ay nagpapasalamat pong muli. Ako po ay tulungan nyo ma-follow and share naman po yung aking mga gawa para naman po napapanood din ng iba. And then syempre pinakatulong nyo na rin po sa akin, di ba? Okay po. Yung YT ko po. Hello guys. Ito po, tayo po ay magpe-prep muna ng collar. Ayan po. Ikakapit ko po muna siya sa pilon na yung sinasabi kong manipis na pilon. And then, saka ko po siya lalagyan ng facing po. Ayan. Hindi po yan, ang cut ko po ay hindi pa bias tape. Kumbaga, diretso po yan, hindi po ano. Kasi nalobo po pagka pabayas eh. Yeah, kaya mas gusto ko yung diretso ang pagkatabas niya. Tsaka po natin idadapa siya. And then yung mahuhuli po yung dalawang sa dulo. Ayan po. Kapit po rin natin yung sa dulo niya. Ayan. Ang distansya po na pagkapit ko eh 1/2 inch. At saka ko po siya itutumba para mabalot po yung kulay blue. Ayan yung ibig ko po sabihin, ganyan. O diba? Ganyan lang po yan. And then, ilalagay po natin yung pinaka-partner niya na kulay blue. Medyo mabusisi lang po talaga itong collar na to eh. Saka po natin siya isasalpak. Babaliktad po. O, yung pinagtahian po natin ng 1/4, yun doon po natin patatamain yung kulay, yung tahi. Ayan. Para pantay po yung ano, pantay po yung kulay puti sa labas. Ayan po. O, diba? Kailangan po mapatulis natin siya ng kahit hindi po naman diretsyon tulis na tulis. Kasi baka mabutas natin yung ano, pinakadulo. Sungkit-sungkit lang po. Ayan. O, then ilalapat po natin siya para hindi siya ano, para maganda ang pagkakalat. O di po ba? Pan senior high school, pan senior high po yan. Uniform ng pan senior high. Ayan. 1/16 po natin yung gilid para dumapa siya. Ayan. Di ba maganda? Pantay natin po yung pinaka ano ng dulo niya eh. Kundi ito naman po yung sa pinaka bangkito niya. Ayan. Pa-curve po kasi yun. Kailangan lumabas yung pagka-curve niya. Kaya natin siya wina 1/16 para lumapat ng pa-curve. Ayan po, o, di saka po natin siya tatahian. Ayan, diba? Galing ah. Marami po salamat sa lahat ng mga followers kong uli. Tayo po ay dumadami na ang aking mga followers. Marami po salamat sa walang sawa niyong panonood. Ayan po. Pantay lang po natin siya. Kasi po pag hindi natin siya pinantay, baka mamaya yung kabila
mahaba, yung kabila ay maigsi. Kaya kailangan per sila. Ayan. Kunin natin ang center. Pwede ako po pagka nagtatahi ng collar, sa gitna po ako nag-i-start. Then ko lang kuhanin din po natin yung center niya. Tanggalin natin yung excess na tela niya. Ayan. Ito yung partner niya. Lagyan din natin ng marking. Yan. Gitna-gitna lang din po. Ayan. Kailangan po yung medyo ilalim, medyo hahawak-hawakan nyo rin po. Ayan. O, di ayos na. Ang kabila naman. Ano po ba? Siguro iniisip nyo bakit kailangan ko mag-start doon sa gitna. Kasi po, minsan hindi nagkakapantay din eh. Minsan yung isa parang dumudulas ba yung tela, ganun. Pag sa gitna siya, di kabilaanan ang tahi. Dapa po lang natin yung para maganda yung likod. Ayan po, lalagay po tayo ng 1/2 inch na allowance. Para naman po yan sa butones. Para may pagkaanuhan ng butones niya. Okay, maraming pong muli salamat sa inyo, sa lahat ng mga nanonood ng aking mga video. Marami pong salamat. Tayo followers na po. Ako po ay nagpapasalamat ng marami sa inyo. Ayan. Napakabusisi po talaga ng paggawa ng collar. Pagka polo na pinag-usapan eh. Although okay naman, madali naman din siyang tahiin. Diferensya siyempre. Medyo talagang ubos ang oras. Marking po tayo. Yan po minamarking ko niyan. Diyan po natin paapakin yung karayan pag inattach na natin sa pantay po. Pag inattach na po natin siya sa polo.